Oy, ka-coffee, nagsalita na po si Vice President Sara Duterte at hindi daw po siya tatakbo sa pagka-presidente. Sa mga nangangamba sa kanya, sa mga bumibira na sa kanya, bagamat maaga pa ka-coffee ha, ilang taon pa po bago ang halalan at binibira na nila si Vice President Sara Duterte. Ito, nagsalita na po yan ha. Wala po siyang balak tumakbo sa pagka-presidente. O yan, yung iba kasi, ka-coffee, no, na part ng unit team, sinasabi nila, paano kung mahahati yan? Kasi ang front runner natin si VP Sara at syempre may umuusbong din na isang front runner itong si Martin Romualdez. Kung mag-give up na o mag-give way ka coffee, that's the term, no? Mag-give way itong si Vice President Sara Duterte, medyo lumilinaw papunta doon kay Romualdez. Bagamat malayo pa ang halalan ka coffee, pero napakaaga pong napag-uusapan ito. Tayo sumasabay lang din naman sa agos ng mga kaganapan, mga political events, no? VP Sara, ayan headline ito ha ng GMA News Online. No desire to run for president in 2028. Ayan ha. Wala daw po siyang desire, wala po siyang kagustuhan na tumakbo po sa pagkapangulo sa darating po na 2028 presidential elections. Narinig nyo na ba yan? Do maraming presidente na ka-coffee o mga tumakbo sa pagka-presidente, ang madalas nating marinig yung ganyang statement. Ito po, si Vice President Sara Duterte, wala siyang balak tumakbo sa pagka-presidente. Ayun nga, kung mag-giveaway ito, ilalakas si Romualdez ang parte ng administration. If ever, no, kung sino man yung endorso ni PBBM dyan. Kasi ang oposisyon, hindi pa malinaw kung sino. Though masyado pa naman po talagang maaga. Vice President Sara Duterte on Sunday, ngayong araw lang po yan ng linggo, she said had no desire to run for the presidency in the 2028 national elections. Yan. In short, wag nyo nang birahin ng birahin si VP Sara dahil hindi naman ito tatakbo sa pagka-presidente. Hindi ko naman talaga ambisyon na tumakbong vice president at lalong-lalo na ang presidente. Alam nyo naman lahat yan. Sinabi ko noon na hindi ko gustong tumakbong presidente. Duterte told GMA News Jonathan Andal. Uy, anong masasabi niyo dyan ka-coffee, no? Kasi may mga supporters si BP Sara ang sinasabi, kung tumakbo lang daw sana ito sa pagka-presidente at kinalaban si PBBM, si Sara Duterte na raw sana ang presidente ngayon. Sinasabi ng ilang supporters, pero syempre, hindi mo naman masasabi yan. Syempre, matibay din talaga ang mga loyalist at ang mga supporters ni Pangulong Bongbong Marcos. No, ano lang yan, mga statements lang yan ka-coffee, mga opinion lang yan ng ilang mga supporters. Pero ngayon kasi, sunod-sunod kasi yung ugong ng pangalan ni VP Sara dahil sa confidential funds Kaya yan, ngayon, nagsalita na po ito. Again, wala daw po sa kanyang ambisyon na tumakbo sa pagka-presidente in the first place. Hindi na naman dito talaga gusto na maging vice-presidente. The Vice President added that her plans for the future would be up to God. Yan, pinapasa Diyos niya na lang ka-coffee. Kung ano yung mangyayari sa kanyang political career. Lahat ng ginagawa natin, we can only plan, but it will truly be God's plan that will prevail. Totoo naman itong statement na ito ka-coffee, no? Kahit gaano pa kaganda yung ating plano, kung hindi ka loob ng Diyos yan, hindi po mangyayari yan. Yan po yung pinangahawakan dito ng ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Pero sa tingin ninyo ka-coffee, hindi ba talaga tatakbo itong si VP Sara? Base sa kanyang pahayag, sige, i-share niyo ang inyong opinion dyan sa ating comment section. Duterte earlier said she believed that she still had President Ferdinand Bongbong Marcos' trust following the reported cracks in the Uniteam coalition. Yan, nabasa din natin yung ka-coffee, no? Kasi ano ba, nagkaroon na ba ng lamat itong tandem made in heaven? Itong Uniteam na ito, yan ang tinanong dito kay VP Sara. Sabi niya, naniniwala siya ka-coffee na pinagkakatiwalaan pa rin siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako, agree ako dyan ka-coffee ha. Totoo naman talaga, pinagkakatiwalaan pa rin talaga siya in the first place. Kung hindi na, syempre tatanggalin dyan sa gabinete. Diba? Papalitan siya bilang kalihim ng Department of Education. Pero hanggang pinagkakatiwalaan siya, nandiyan siya. And base naman sa mga events, nakikita natin itong dalawa, si Pangulong Bongbong Marcos at si VP Sara, magkasundo naman sila ka-coffee, which is very essential yan ka-coffee sa isang administration. Kasi kung hindi magkasundo ang presidente mo at ang vice-presidente mo, nako, yari na ka-coffee. Magiging Duterte Robredo ang dating yan. Di ba? Na imbes na magtulong para sa pag-asenso, kontra-kontra, walang nangyayari. Ganyan yan kapag hindi magkasundo ang presidente at ang vice-presidente. Mas matindi ang politika. We are okay, Duterte said when asked about her relationship
with Marcos. Ayan ha, okay po sila. As to the alleged impeachment plans being hatched against her by several members of the House of Representatives, Duterte said, and I quote, "We are currently doing our due diligence about this one, and then we will release a comment at the appropriate time." Kasi nahihilog rin ka-coffee, no? Pinag-uusapan din yung kanilang plano na i-impeach ang Vice Presidente. Siyempre, kinakailangan na suporta niyan dyan sa Kongreso. Kasi kung wala suporta ang Kongreso, hindi po magpo-prosper itong kanilang plano. Marami pa rin naman po ang supporters ni VP Sara dyan sa Kongreso. Kaya medyo malabo pa itong impeachment plans na itong ka-coffee. Itong niluluto nilang impeachment laban sa Vice Presidente. At magastos ang impeachment, napakagastos niyang ka-coffee. House Deputy Majority Leader and CIS Party List Representative Erwin Tulfo on Thursday denied that House members were discussing the possibility of an impeachment complaint against Duterte. Yan, baka chismis lang yan ka-coffee. Narinig din natin yan kaya na kay dating spokesperson Harry Roque, narinig natin itong impeachment plans kuno, no, na gustong patalsikin nitong si Vice Presidente sa pagka-vice, no. Yan yung mga allegedly, no, may niluluto daw ng mga kalaban ni VP Sara. Meanwhile, House Speaker Martin Romualdez said there was nothing in the offing regarding the supposed impeachment talks against the Vice President. Nothing filed, no news of that, said Romualdez, adding that he did not know where the information came from. Kanino nga ba galing yan? Pumutok na yan ka-coffee na nag-discuss dyan dito sa impeachment na ito. Ako, I don't think na magpo-prosper yan kasi kailangan ng suporta Parang 2/3 ata ng Congress ang kinakailangan dyan para mag-proceed itong impeachment na ito laban sa isang opisyalis. Sa tingin ko, hindi aabot pa ang supporters o anti-Duterte dyan sa Kongreso. Marami pa rin po ang supporters ni VP Sara na nandiyan po sa Kongreso. House Deputy Minority Leader and ACT or ACT Teachers Party List lawmaker Franz Castro said late Wednesday night that certain leaders of political parties in the House were talking about impeaching Duterte. Baka sila tatlo lang. Baka si Raul, siya at si Brosas, no? Silang tatlo ang nag-uusap-usap dito para i-impeach. Pero malabo pa ka-coffee sa sabaw ng positika nga as of the moment itong pinaplano nila ka-coffee na i-impeach itong si Vice Presidente. Sa malaking good luck pa as of the moment kung magpo-prosper sila dito sa kanilang plano na ito na patalsikin ang Vice Presidente. Ang dyan ang Presidente, pinagkakatiwalaan pa rin ni Presidente ang ating Vice. Kaya mukhang malabo-labo pang na mangyari itong gusto nila na matanggal itong si VP Sara sa kanyang pwesto. Tulier Wilfred, oy, ka-coffee, mega love shoutout sa inyo. Aqua Biz, oy ma'am, happy viewing po sa inyo. Praying Sara will have word of honor by 2028. Knowing the Dutertes, they have history of changing minds. Oy, nadali mo, Aqua Biz, ha? Ganyan ba yung nangyari sa nakalipas na mga halalan? Pahabol, ika nga. Maniwala ka dyan, sabi ni Louie Gladys. So, hindi naniniwala si Louie dito. Marie Saturno, ka-coffee, good PM. Magandang gabi rin po sa ito, ka-coffee. Nag-alis ka pala ng jacket, ka-coffee. Anong jacket yan? Tulier Wilfred. Ano na yung jacket, ka-coffee? Sara Tulfo, yan Sara ako, sabi ni Gary Pilayan. Ayan, kasi matunog din ka-coffee si Senator Raffy Tulfo, no? Na potential na kumandidato sa pagka-presidente pagsapit po ng 2028 elections. Domeng Adore, sinungaling yung mga Duterte, sabi ni galit na galit dito si Domeng Adore, Abike. No desire, but when pushed, she will change her mind, sabi ni Aquabis. Pagkamat malayo pa naman talaga ka-coffee. At tayo din, sa dami ng eleksyon ka-coffee na nangyari, uso yung ka-coffee na mag-change of mind. Hindi natin tinutukoy dito si VP Sara, pero sa political landscape natin, sa lagay o sa estado o sa estilo ng politika dito sa Pilipinas, nangyayari yan. Ang common kasi dito ka-coffee, once na una ka nag-declare na tatakbo ka sa isang posisyon, kahit pagka-mayor lang yan o kahit barangay captain lang yan, katatapos lang, sa oras na umingay na ikaw ay tatakbo sa isang posisyon na yan, ako, bibirahin ka na ng bibirahin. Una kang bibirahin, di ba? Siyempre, imbes na nagfo-focus ka doon sa iyong mga agenda, yung attention mo napupunta doon sa pagsagot doon sa mga birada, di ba? Sa pagsagot doon sa mga aligasyon na wala na bang katotohanan. Yun ang reality dito sa Pilipinas Kaya kung ikaw ay tatakbo, wag mo munang i-declare, di ba? Kasi yari ka, kung una ka
number 1 ka sa survey, nako, dadalihin ka na ng mga kalaban mo, no, para pabagsakin ka. Yan ang disadvantage kapag nauuna kang, kahit hindi ka nag-a-announce, kahit indirectly, pero lumalabas na mo, teka, mukhang tatakbo ito ha. O yan, dadalihin ka na ng iyong mga possible na kalaban. Notice, Magudayaw, solid unity pa rin kami ha. God bless Ka-Coffee. Tulfo versus Sara. Sara pa rin ako. Ayan, mukhang, ano yan, Ka-Coffee, no? Sa tingin ko lang ha, as of the moment, bagamat matagal pa talaga ang halalan, tatlo yan. Romualdez, Sara, at Tulfo. At isa pang miyembro Ka-Coffee, it's either Nene Robredo or Risa Ontiveros. Yan, posibleng 4 ito Ka-Coffee. Pero itong tatlo, mukhang nasa 70% sure na tayo na yan yung mga lalabas na pangalan. Ma'am Aida Fajardo, hello Ka-Coffee, watching from Hong Kong. Happy viewing po sa inyo. Nandiyan po sa Hong Kong. Nakakayak speech ni PBBM sa Hawaii, Ka-Coffee, Sandra Valdez. Correct ka dyan ha, Ma'am Sandra Valdez. Actually, 2 beses kong pinanood. Totoo, 2 beses kong pinanood yung speech ni Pangulong Bongbong Marcos dyan sa Hawaii. Grabe Ka-Coffee, no? Ewan ko kung napapansin niyo, parang naluluha siya Ka-Coffee, pero parang marka lang ng salamin, yun dito sa mata niya. Pero parang emotional siya, masaya siya. Pansin kay PBBM na masaya siya na nakapasyal siyang muli dyan po sa Hawaii, no? At makita niya muli yung mga kasama niya noon. Magpakita muna sila ng kakayahan, sabi ni Charilyn Tada. Kay Ruby C. Romualdez o Gibo. Si Senator Gibo, I don't think na tatakbo, pero he's the best for the position, no? Pero mukhang hindi tatakbo sa pagka-presidente Ka-Coffee, no? Sandra Valdez, yes daw. Engineer Rodolfo, dahil mismong si VP ay alam niya na hindi niya kayang talunin si PBBM at alam niya na ang panalo sa kanyang ama ay ang mga Marcos loyalist. Sabi ni Engineer Rodolfo, no? Naluluha siya Ka-Coffee, sabi ni Gilda Galvez. Ayun nga, parang naluluha nga, ma'am. Inaantay ko nga na iyak ba si PBBM? Naluluha siya. Pero may marking sa kanyang mata eh. Basta isang malinaw noon, masaya siya na nakabalik siya dyan sa Hawaii. Tulyer Wilfredo, let them serve the country at matagal pa sila ng position. Yan, 5 years pa po. 5 years to go pa. Medyo malayo naman talaga. Pero ang presidency, pinaghahandaan ng todo yan Ka-Coffee, no? Medyo marami kang dapat gawin dyan. RB Badilla Magtarayo, shoutout po sa inyo, nandiyan sa Facebook, nakikinig po sa atin. Kay Turvic Canyaw, shoutout din po. Nasa Facebook kay Evangeline Dizon, kay Eliveterio Lara, Arnold Tablang, yan, Saywar yan, para di batikusin, exactly, no? Isang strategy din talaga yan, kasi kung front runner ka, yan, bibirahin ka ng bibirahin. Anyway, Ka-Coffee, baka nasa Facebook ka, Ka-Coffee, at hindi ka pa naka-follow, hindi ka pa naka-like sa ating Facebook page, click lang po yung follow, at i-click lang po yung like kung nasa Facebook po kayo. At kung kayo nasa YouTube, i-click lang po ang subscribe. Stay tuned. Ka-Coffee, may isa pa po tayong topic.